bakit po namin inihiwalay yung kwento tungkol kay Tita Helen Gamboa sa mga nagbigay ng eulogy kagabi. Si Shara ay kumanta. Ginulat ako. Sabi ni Shara, nanay, kanina ka pa hinahanap ni Mami. Pag-upo ko, niyakap ako ng sakdal higpit ni Tita Helen. Sabi niya, mahal na mahal ka namin ng kuya mo at ng mga pamangkin mo. Lagi ko naman pong sinasabi, malayo po kaming magpinsan ni Senate President Tito Soto. Ang mga kastelo po ng Kabanatuan ay kamag-anak din po ng nanay ko. Nung mga bata pa sila Tita Engkar, si Tita Mioni, ang kanilang dakinang ina, nakakasama po ng aking ina sa Kabanatuan. Umiiyak si Ate Helen. Sobrang sakit at yung emosyon ramdam ko dahil yung kanyang balikat, nadadalay balikat ko sa pag-iyak. Wala akong itinanong. Basta ang sabi niya, wala akong sasabihin. Wala silang maririnig mula sa akin. Hanggang mamatay ako, tatahimik lang ako. Yan ang sinabi ni Ate Helen, ni Tita Helen. Siyempre po, hindi na namin kailangan pang itanong kung sino ang kanyang tinutukoy. Alam naman po natin na si Sharon Cuneta yan. Alam mo, yung pinakamarespetong paraan ng kanyang pag-iwas para wag makapanakit, siya na lang ang magtitiis. Alam mo yun? Nakita mo na yung respeto, no? Nasa kanya pa rin yung respeto para sa kanyang sarili at pamilya. Napaka-elegante ng itsura sa kabila ng kanyang edad. Ang ganda-ganda pa rin ni Tita Helen. Tapos, ang tawag kasi sa kanya ni Manang Inday si Margaret. Margaret ang tawag sa kanya. Siya naman, Ate Henya ang tawag niya kay Manang Inday. Yan po ay nag-ugat ng magkasama po sila sa teleserye. Oo, yung walang hanggan. Sabi niya kagabi sa akin, wala nang tatawag, Christy, para magpaluto ng paborito niyang ulam. Kakayanin pa ba? Sabi ron Tita Dolor sa kanya, Dolor, kaya ko. At nung magkita sila ni Attorney Lisa Marcos, ang yakapan nila, wala ring hangin sa pagitan. Grabe. Oo. Sige, ngayon sabihin sa akin, di ba? Ang mga tandang pananong na ngayon nasasagot unti-unti, di ba? At saka Nay, tignan mo, pansinin mo, imbis na iisipin lalo na ng mga tao ito, nakita ba sa pagitna si Pops Fernandez, tapos si Madam Lisa, di ba, imbis na si Sharon sana yung nandoon, na ang... Ay, si Pops Fernandez. Si Ciara ang ating Rara girl. Mami, nakikinig ako sa kanila, nanonood ako ng mga shows nila. Ganon si Ciara, alam mo na may pamangkin ko, di ba? Yung ako lang naramdaman ko kagabi kay Tita Helen, yung pagiging marespeto. Di ba dati na sila nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ni Sharon? O meron ba tayong narinig? Wala. Hindi siya nagsasalita. Gusto ko nga maka-one-on-one si Tita Helen. Baka sakali makalimot eh. Baka sakali makalimot at magsalita sa akin eh. Di ba? Yun. Yung nagkaroon po sila noon ng hindi pagkakaunawaan, maraming sinabi si Sharon. Si Tita Helen walang sinabi. Dito na naman sa naganap na kampanya kung saan naglaban po ng ulo sa ulo si Senate President Tito Soto at si Senador Kiko Pangilinan, yung kanyang sinabi na hindi ko kasi matanggihan dahil ako napili ng kampo na tumakbo. Romelo, ulitin ko, hindi totoo yun. Kung talagang sincero ka na ayaw mo makapanakit ng mahal mo sa buhay, tatanggihan mo yun. Ipagpapaliban mo na ang iyong ambisyon. Correct. Diba? At may boses pa, di ba sinabi nga natin, may boses si Sharon doon na wag ka nang tumakbo kasi tatakbo yung pangalawang tatay ko. Ibigay na natin. At meron siyang boses para sabihin na tatakbo ang pangalawang tatay ko, saka mo na isipin yung ganyan kasi ako ang maiipit sa nag-uumpugang bato. Ganon. Di ba?
Sana Ay, hindi nako. sa mga ganyan-ganyan ngayon. Kung si Tita Kristan ang maglilitanya, ay susabutin tayo na hanggang bukas. Ay, Piloto kasi ang ama ni Tita Kristan. Kaya alam nila ang mga kwento-kwento, di ba? Yon. Napakaganda mo, Tita Helen. Kamukha niya si Manang Inday kagabi. Ako hindi naiinggit dahil nakasama ninyo ang Pangulong BBM. Huhuhu. Sobra kayo. Hindi kayo nagsama. Kung alam mo lang ang kwento, Tita Julie, grabe. Nagkita-kita kami ng 4 o'clock kami 4. Itong si Morley, naglalaba po pala. Nagpadala na retrato na nagsasampay pa siya nasa Tondo. Sabi ko, kumain na tayo, Tom Jones na ako. Hindi po kami kasi nananghali. Pangalawa,